so ang didiscuss natin ngayon ay tinatawag na mechanical waves. Okay? So ano ba ang mechanical waves? At least mas malaki kaysa blackboard, ano? Pag nagsulat. Mechanical waves is nothing but a disturbance is in space and time, okay, as a result of an external force. Okay? Yung disturbance na yan, nagta-travel yan. Okay? So it travels over, tinatawag natin, space and time. Okay? So later on, pag diniscuss natin yung mathematical na formulation para dito, i-express natin in both space and time yung description natin para sa waves. Meron dalawang types ng waves. Okay? Pwede natin tawagin, or yung tawag natin dun sa mga yun ay transverse. At magde-depend yung transverse at saka longitudinal. Okay? At magde-depend yung type na to sa motion nung medium at saka dun sa motion ng wave. Okay? Magkaiba yung dalawa na yan. Okay? So, in order for mechanical waves to travel, kailangan nyo ng medium. Okay? For example, sound. Di ba? Pag itong room na ito ay in vacuum, hindi nyo ako maririnig na magsasalita. Kasi it needs, for sound to reach your ears, kailangan ng medium. And yung medium in this case ay air. Tama? So, hindi ko alam kung nung bata kayo, kung ginagawa ninyo, pero I'm sure naririnig ninyo or nakikita nyo sa YouTube na pag gumamit kayo ng dalawang, ano tawag dito? Dalawang cup, tapos tinalian nyo ng string. Alam nyo ba yun? Tapos, ilagay nyo raw yung isang cup dun sa tenga ninyo, tapos yung kabilang cup dun sa tenga ng kaibigan ninyo. Di ba? Hindi, walang sense yun. Dapat yung isa na nasa mouth, di ba? Kailangan magsalita yung tenga, di ba? So, pag nagsalita kayo, dapat maririnig daw nung tao dun sa kabila yung sinabi ninyo. Okay? In that case, yung medium naman na ginagamit dun ay yung string. Okay? Turns out na gumagana yon. Pero syempre, dalawa yung medium talaga na dumadaan. Yung medium across the air at saka yung pangalawang medium which is yung string. Pero alam nyo rin na pwede mag-travel yung sound sa solids, di ba? Kasi naririnig nga natin yung ingay sa labas. Tama? Tama? Pag may mga nakaupo dyan, I'm sure nagamit nyo na itong 302, 303 before. Pag may mga tumatambay dyan sa labas, naririnig natin yung mga chismis nila. Di ba? Uy, alam mo ba, nakita ko yung crush ko ngayong araw. Sabihin nilang ganon. Ay, recorded pala yun, ano? Okay. Anyway, ang point lang dun is kailangan nyo ng medium. Okay? It doesn't matter kung ano yung medium na yun. Pwedeng air, pwedeng solid, pwede ring liquid. Diba? Na-try nyo naman mag-swimming tapos mag-produce kayo ng sound sa ilalim ng tubig? Na-try nyo na ba yun? Hindi pa. Malakas, di ba? Di ba malakas? Halimbawa, kahit hindi kayo mag-produce ng sound, may tumalon lang sa pool. Kahit na nandun siya sa kabilang side, maririnig niyo yung sound na pinoproduce niya pagtalo niya dun sa pool. Tama? Tama? Okay, so air, liquid, gas, liquid, tsaka solid, yun ay mga media for sound propagation. Okay, ngayon, dalawa ang pag-uusapan natin dito na tawag dito, na nagmo-move. Yung movement ng medium at saka movement ng wave. Okay, at yun yung magdi-distinguish kung transverse or longitudinal yung wave na yun. Okay, so, ngayon, isisingit ko na ulit yung picture kanina. Okay, dito sa picture na ito, okay, makikita nyo na may kamay, di ba? Na ang ginagawa ng kamay is pinapagalaw niya yung string up and down. Okay, ngayon, each section ng string na yan is part of yung medium. Okay, medium over which nagtatravel yung sound. Halimbawa, itong section na ito, isang part yan ng string. Itong section na ito, isang part yan ng string. And so on and so forth. Okay? Pag tinaas ng kamay na to yung part na ito, susunod yung ibang parts. Naintindihan nyo? Okay, now if we look at just one section, ang movement ng section na to is up and down. Right?
Pero, pag tinuloy-tuloy na natin to, bilisan natin, magpuproduce to ng wave na nagta-travel in this direction. Na-imagine nyo, di ba? So, dalawang motions yung pinag-uusapan. Yung motion ng up and down, up and down motion itong section na to, at saka yung motion ng wave. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Okay. So, pag ganun yung case na kung saan yung wave is perpendicular dun sa motion nung medium, ang tawag dyan ay transverse. Okay? So, dito, ang tawag natin dito is a transverse wave. Hindi ganong makita rito, pero itong picture naman ito nasa textbook. So, pag nireview nyo yung Young and Friedman, makikita nyo na gumagalaw yung wave in this direction, pero meron kang, ang bawat isang part ng medium na ito ay nag-move din up and down, or nag-oscillate din up and down. Okay? Ngayon, dito naman sa example na to, dito sa pangalawang part, okay, merong piston dito na ang ginagawa ng piston is minumove niya itong plate na ito forward and backward. Okay, ano sa tingin niyo mangyayari? Mangyayari is, pag nag-move siya forward, itong water molecules na nandito banda, makukompress. Right? Okay? Pero pag nag-move siya backward, yung mga water molecules na malapit dun sa piston ay mag-expand. Okay, ang mas cool na term dyan, opposite ng compression ay, saan na ba yung pen? Ay rarefact. Okay, yung process ay tinatawag na rarefaction. So yung opposite nun ay compression. Okay, so if the piston pushes on the water, magko-compress yung water, and then pag yung piston ay nag-pull against the water, ang tawag doon ay, ang process na yun ay rarefaction. So kung paulit-ulit yan na nagva-vibrate, magkakaroon ka ng regions ng compressed water at saka regions ng rarefacted na water. Intindihan niyo? Ngayon, kung titignan niyo isang water molecule dito, anong motion niya? Ang motion lang ng water molecule is forward and backward. Pero yung water molecule na yun, hindi sumasama sa wave. Naintindihan niyo? Nasunod? Hindi sumasama sa wave. So in this case, may wave na dumadaan doon, okay? Pero yung water molecule which is part of the medium, ay nagmo-move lang back and forth. In the same way na itong section ng rope na ito ay nagmo-move upward and downward lang. Naintindihan niyo? Dito, yung movement ng water molecule is in the same direction as the movement of the wave. So, ang tawag dito sa motion na ito, tawag dito sa wave na ito ay longitudinal. So, this is the difference between a longitudinal wave at saka transverse wave. So, if the movement of the medium, okay, is perpendicular to the movement of the wave, ang wave na yun ay transverse. And kung ang movement naman ng medium ay parallel dun sa movement ng wave, ang wave na yun ay longitudinal. Naintindihan nyo? Nakasunod? Okay. Ngayon, of course, it applies to this, ang isang example ng longitudinal wave ay nandito nga sa fluid. Okay, another example niyan ay sa sound. Actually, itong sound na napoproduce natin, okay, is a longitudinal wave. Yung air molecules ay nako-compress, okay, at nare-refact. At pagdating ng air molecule sa tenga ninyo, okay, mararamdaman ng tenga yung rarefaction at saka compression ng air. Kaya nagva-vibrate yung diaphragm. Kasunod? Okay. Ngayon dito sa baba, dito sa example sa baba, this is a combination of both. So, ang nangyayari dito, yung water molecule ay umiikot. So, it has a motion that is parallel to the wave and a motion that is perpendicular to the wave. Okay, nakasunod? Okay. So, ganun din naman pag nasa beach kayo, di ba? Halimbawa, meron kayong salbabida, okay? Pag ano bang nangyayari pag dumarating yung wave? Tumataas lang kayo sa salbabida at saka bumababa. Right? So kayo yung medium. At yung type ng motion o ang type ng wave na yun is transverse. Right? Right? Okay. So ganun yung nangyayari.
Okay. Ngayon, gusto ko lang mag-point out ng ilang points about yung wave, about mechanical waves. Okay, unang-una, kailangan nyo ng medium. Okay, para mag-travel yung mechanical wave. So, medium is needed. Okay, after the first exam, di-discuss natin electromagnetic waves. Yun yung isang type ng wave na hindi na kailangan ng medium. Okay? Light. Okay? Hindi niya kailangan ng medium para mag-traverse. Pero dito, itong pinag-uusapan natin is specific for mechanical waves. Okay? Yung medium na yun does not travel in space. Space. Okay, anong ibig sabihin nun? Di ba kanina, dun sa example natin, dun sa rope, yung medium nagmo-move lang up and down. Pero hindi siya sumasabay dun sa wave. Okay? In other words, nandun lang siya sa kanyang equilibrium, umiikot lang siya or nagba-vibrate lang siya around the equilibrium position. So, ito yung equilibrium position, yung particle ay nagmo-move lang up and down for transverse wave. On the other hand, pag sa longitudinal wave, nagmo-move lang din around or about the equilibrium position yung wave. Okay? Pero hindi siya sumasabay dun sa wave. Intindihan nyo? So, the medium does not travel in space together with the wave. Okay? Ngayon, ano yung dala-dala ng wave kung hindi naman siya nagta-travel? Ang dinadala ng wave ay yung energy. So, ngayon, saan galing yung energy na yan? Ang energy na yan ay galing sa external na force. So, energy is required. Okay, and energy is transported. So, yung energy yung natatransport. Sorry, hindi ako sanay sa well, wala namang pinagkaiba yung handwriting ko kung dito talaga sa blackboard. Ganun pa rin yan. Mas maliit nga lang. Okay? So, ang talagang nangyayari is waves transport energy but not matter. Okay? From one region to the other. Okay? Okay? Yan yung mga points na kailangan nyo tandaan later on when discussing about or when we begin to discuss about waves. Okay, questions? Ano, madali lang, di ba? Madali lang ang physics. Okay. So, ngayon, dagdagan, i-quantify na natin yung mga waves na to. Okay? Paano natin sila i-quantify? First, define natin kung ano yung tinatawag na mali spelling. Amplitude. Okay? Yung symbol na gagamitin natin dun ay A. Alam niyo ba kung ano amplitude? Yung displacement ng particle from its equilibrium position. Diniscuss nyo yung sa 101, di ba? Physics 101, nung diniscuss nyo yung circular motion, right? Tama? Okay? So, yung amplitude is the displacement of the particle from the equilibrium position. So, in other words, this is a spatial quantity.
Okay, tatawagin natin siyang x or y. Depende kung ano yung motion ng particle. Okay, ang unit nito ay meter. Ang SI unit na ginagamit dito ay meter. Okay? Ano pa yung quantities na ginagamit natin? Frequency. Okay, alam niyo kung ano ibig sabihin ng frequency? Sa Tagalog, ano ibig sabihin ng frequency? Dalas. Di ba? Di ba? May imagine na siguro kung bakit wala nagsusulat ng physics sa Tagalog, no? Sa Filipino. Dalas. Tapos F ang gagamitin. Okay? Anong ibig sabihin ng frequency? Gaano kadalas nangyayari ang isang event? Right? Right? Gaano tayo ka-frequent magkita sa isang linggo? Twice a week. Diba? Twice a week. Tama? Gaano kadalas umiikot ang buwan around the earth? Well, parating umiikot yung buwan around the earth, pero gaano kadalas siya bumabalik sa same na viewing position? Once a month. Right? Okay, twice per week, once per month. So kung isipin niyo, kung titignan niyo, yung unit ng frequency is over time. Diba? Once per week, diba? Twice per week, once per month, okay, and so on and so forth. Okay, so ito is a unit of inverse time. Okay, so ang unit natin dito is 1 over seconds or equivalently, ang tawag natin dun sa unit na yun ay hertz. Pero pinag-aralan nyo na rin ito before, di ba? Tama ba? Okay. Ano pa? Yung mga quantity na ginagamit. Period. Okay, ang symbol na gagamitin natin for the period ay T. Ano ang period? Ang period ay reciprocal lang ng frequency. Okay, at syempre ang unit nito ay seconds. Naintindihan yung difference between a period and a frequency? Okay? Ang pag-frequency, how often does it happen? Okay? Pag period, how long is one event repeated? Nakasunod? Nakasunod? Okay. Then, angular frequency. Oops. Ang symbol na ginagamit natin sa angular frequency ay yung Greek letter na omega, equal lang to sa 2 pi radians times f. Okay? Kung isipin niyo, pareho lang yan sa 2 pi over period, okay? And it's exactly the same as yung angular velocity na diniscuss niyo sa rotational motion before. Okay? So, angular frequency, angular velocity, pareho lang yan. Okay? So, ito yung mga quantities na, ilan sa mga quantities na gagamitin natin. Okay? This implies na yung motion ng wave ay sinusoidal. Okay? Ngayon, i-assume din natin, okay, or meron tayong gagawing assumption later about the wave. Ngayon, yung wave na i-discuss natin, okay, is classified under what's called a simple harmonic motion. Okay? Okay, so dito sa figure na ito, makikita ninyo ang isang stand, okay, metal stand, na nilagyan nila ng spring dito, tapos sa ibabaw ng spring ay merong block. Okay, so obviously, ang mangyayari dito is pag binaba nyo yung block, tinulak nyo pababa yung block, tapos binitawan ninyo, ang mangyayari dito sa block ay tataas baba siya. Okay, at yung kanyang motion is described by this wave. Okay? So, yung amplitude is this.
Tama? Okay, and yung distance between two similar points, okay, yan yung dalawang similar points, no? Ang distance na yan ay tinatawag natin na wavelength. Right? Okay, wavelength yan pag itong x-axis ay space. Okay, pero pag ang graph ay yung x-axis ay time, ang tawag natin dun sa interval between 2 points ay period. Naintindihan niyo? So importante na makita niyo kung ano yung x-axis. Okay, pag time yan, ang interval between 2 points ay period, pero pag ang x-axis is space, ang interval between 2 points ay wavelength. Okay, so this is one wavelength. Itong point na to, yung topmost point ng wave ay tinatawag na crest. Okay, distance between crest is one wavelength. Naintindihan niyo? And yung distance between, itong lowest point na tawag dito ay, paano pinibigkas yan? Trough. Di ba? May isa pang trough dun sa kabila, hindi na makita, pero yung distance between trough ay isang wavelength lang din. Okay, ang wavelength is a spatial, ano tawag dito? Quantity. So, ang unit, SI unit nito ay meters. Okay, ngayon, itong wave na to ay nagta-travel in this direction. Okay, so yung wave na yan ay merong velocity at pwede nating i-relate yung velocity ng wave from the wavelength at saka frequency. Okay, so ang relationship nila ay V is equal to lambda over F or V is equal to lambda, V is equal to lambda over period. Okay, may sense naman yan kasi yung lambda is distance between similar points, yung period is the time between similar points. So yung distance over time between similar points ay yung velocity ng wave or wave velocity. Okay? Questions? Questions? Okay, ito lang siguro yung matagal dito, no? Okay lang yan para para maka-recover kayo. Okay, itong maliit na figure. Nandoon din to sa textbook. Dito naman, anong axis yung nakikita nyo rito? Ang x-axis is also space. Pero itong difference between two figures, so ito t equals 0, ito ay t equals t over 8, 2 8s, 3 8s, 4 8s, 5 8s, 6 8s, 7 8s, tsaka t is equal to 1 period. Okay? So kung titignan niyo dito, mag-identify tayo ng tatlong points. Itong 1, 2, 3 points. Okay? Sa t equals 0, nandito itong tatlong points na to. Sa t equals t over 8, okay? Makikita nyo na nag-move na yung wave at yung point na ito ay ano nangyayari sa kanya? Well, nag-move din siya. Tumataas siya. Diba? Pansinin niyo yung amplitude nito at saka yung displacement nito magkaiba. Pagdating sa t equals t over 4, nandito na yung red dot. Nakikita niyo? Okay? T equals 3 8s, t is equal to t over 3t over 8. Nandito na siya. Half period nandito na siya. And then 75% ng period nandito na siya. And one full period bumalik na siya dun sa dati niyang position. Okay? That's just for a single particle. Okay? Iba naman din yung motion nun, pero ang pareho dito is, ang motion itong red dot na to, pero ang pareho dito is that after one period, nandun na ulit siya sa dati niyang position. Ngayon, yung wave nasa na. Ang wave na yun ay tinitrace nitong blue na shaded na area. So, ang velocity ng wave is lambda, the wavelength times the frequency, or wavelength over the period. Okay? At yung movement na yun is described by this shaded region. Okay?
Okay. Anong nakikita nyo dito? Droplet ng water. Alam niyo ba kung paano nagpo-form ng waves from the droplet of the water? Ha? Ha? Yes, paano nagpo-form yung ripple? Siyempre, yung unang babagsak na droplet, siya yung magpo-form ng first na ripple. Right? So, bababa yung tubig, and then aakyat ulit. Pero pag akyat ng tubig, merong droplet na aangat. Okay? Then yung droplet na yung babagsak ulit sa tubig. Siya yung mag-form ng second na ripple. Okay? Yung surface ng water bababa and then aangat and then may droplet ulit na aakyat. Pero paliit na paliit yung droplet na yun each time. Kaya dito may makikita kayong droplet. Okay? So maraming droplets yan na tuloy-tuloy. Okay? So kaya kayo nagkakaroon ng waves. Ngayon itong topmost portion ng wave, tawag natin dyan ay crest. Yung bottom ay tawag natin ay trough. So, distance between crest ay isang wavelength. Distance between trough ay isang wavelength din. Okay? Para lang makita niyo kung anong nangyayari dito. Okay. Dito naman tayo sa anong tawag dito sa anong tawag dun sa object na yun, yung ginaganon-ganon ninyo? Ha? Ano? Slinky. Tama, slinky. Di ba pag pinahiga nyo lang yung slinky sa tawag dito sa floor or sa table, tapos nag-apply kayo ng force, ganito yung mangyayari. Magkakaroon kayo ng regions na rarefacted at saka regions na compressed, right? So pwede nyo isipin na itong part na ito ay yung lower portion ng wave at ito naman part na ito lower portion ng wave, itong part na ito ay upper portion, then lower, then upper. Okay? So kung saan meron trough, meron kang compressed regions. Kung saan merong crest, meron kang baliktad. Tama. May trough, may compressed. Dun sa rarefacted, meron kang crest. Nakasunod? So, ganyan na nangyayari. Pero makikita nyo na yung buong wave na to ay, yung buong wave na to ay nagmo-move in this direction. Okay, yung slinky, hindi yan gumagalaw. Tulad ng sinabi natin, yung medium, hindi yan gumagalaw. Okay, pero yung wave, yun yung gumagalaw. Siya yung nagtatransport ng energy. Alam nyo kung anong tuning fork, ano? Paano siya nagpo-produce ng sound? Diba, pag strike niyo yung tuning fork, ano mangyayari dun sa fork niya? Mangyayari sa fork ay, tulad nung nakikita nyo rito. Hindi ko na makita yung mouse. Ayun. Ang nangyayari dito ay, nagsiswing sideways yung fork. So, pag itong fork na ito ay nag-open, ang gagawin niya dun sa air na nasa tabi niya ay i-compress niya. Okay, so magkakaroon ka ngayon ng compressed region dun sa air. At pag itong fork naman to ay nag-close, ang mangyayari dun sa air na nasa tabi niya ay mag-rarefact. So magkakaroon ka ngayon, itong wave na to ay mag-move. So magkakaroon ka ngayon ng series of compressed tsaka rarefacted na air, at yun yung sound na napaperceive natin. Di ba? Ang galing. Kung hindi kayo na-impress dyan, hindi wag. Wag nyo kalimutan na yung sound is not one-dimensional katulad ng pinapakita dito. Okay, ibig sabihin, sound propagates in all directions. Okay? So dito, makikita nyo na same tuning fork, pero mas realistic. Okay? Ibang tuning fork yan.
mas realistic. Pinapakita lang dito na yung sound propagates in all directions. At hindi lang yan two-dimensional. Spherical yan. So imagine niyo na yung sound ay, yung compressed region ay nag-expand in a form of a sphere. Nakasunod? Nakasunod? Okay. So pwede nyo imagine sa tabi nyo na every time na nagsasalita ako, may sphere na lumalabas dyan. Okay, ng compressed at saka rarefacted na air. Pag may tanong kayo, itaas nyo lang yung kamay ninyo. Ha? Okay, paano nag-work yung sa speakers? Sa speakers, di ba nakikita nyo pag nag-produce ng sound yung speakers, yung portion na nasa harap nagmo-move, nagva-vibrate, right? Ganon din ginagawa niya, kino-compress niya rin yung air at nire-refact niya yung air na nasa tabi lang nung speakers. Sa bass, obvious na obvious yan. Pero dun sa mga sa Twitter or sa ibang types ng speaker, hindi yun ganun ka-obvious. Pero I'm sure naranasan nyo na dun sa probinsya ninyo pag merong, anong tawag dito? Merong banda na tutugtog, di ba? Katabi niyo yung speaker, kita-kita niyo na yung speaker ay gumagalaw. Di ba? Part ng speaker ay gumagalaw. So nagpo-produce siya ng regions ng compressed air at saka regions ng rarefacted na air. Ngayon yan, dire-diretso yan sa tenga ninyo. Dito, meron dapat tenga dito. Okay? Pero hindi nakita. Ngayon yung diaphragm ng tenga, yun yung nagre-respond dun sa sound waves. Okay? At ngayon, yung response ng tenga natin sa sound waves ay irritating. Dahil sa noise sa labas. Sino nagigitara? Paano nagpo-produce ng sound ang gitara? Pag pinlock niyo yung string, of course, hindi niyo nakikita na nag-vibrate yung string. Right? I mean, nakikita niyo na nag-vibrate, pero hindi niyo nakikita yung individual na vibrations. Right? Pero dito, sa picture na ito, pinapakita ko paano nag-vibrate yung string. So, pag yung string ay nag-expand, anong gagawin niya? I-compress niya yung air na nasa tabi niya. Pag yung string ay bumalik na sa dati niya position, ang gagawin niya ay i-rarefact niya yung air na nasa tabi niya. So again, magpuproduce siya ng rarefacted at saka compressed na regions. Okay, so sinisira ko na ba ang perception niyo sa mundo? Okay, so isa na lang, drums. Paano yan nagpo-produce ng sound? So, merong drum skin, di ba? Pag in-strike niyo yung drum skin, hindi yan magbabibrate ng isang beses lang. Magbabibrate yan ng maraming beses. Okay? Pero hindi niyo nakikita yung vibration na yon. Okay? At yung vibration na yun ay magpo-produce ng, tawag dito, compressed and rarefacted na regions tulad na pinapakita dito sa picture. Okay? Okay? Questions? Okay, so balik tayo dito. Sorry. File. Ayun, laki. Ano na nga paliitin to? Yun. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay i-describe natin itong wave na to mathematically.
Okay? Itong x-axis is, ang quantity is space. So, ang ginamit dito is x. Yung y-axis is also space. Ang ginagamit dito na quantity ay y. Okay? So, magkakaroon tayo ng equation which is a function of x and also a function of time. Okay? Okay, ngayon tignan natin yung nangyayari dito sa point, dito sa x equals 0. So, at x equals 0, paano natin i-describe yung wave na yon? Okay. So, pinag-aralan nyo na to before, di ba? Sa simple harmonic motion. Tama ba? Sa 101? Pinag-aralan nyo na ba to before sa 101? May equation for this. Ang equation ay A times cosine times omega t. Right? Tama? Okay, x equals 0 kasi yan. Okay, so omega t lang. Yung omega is 2 pi f. So cosine 2 pi f t. Nalala nyo ba yan? Sa 101? Okay. So, this describes, yung f na to is yung frequency ng wave. Okay, at yung a na to is yung amplitude. Okay, again, it only describes yung motion ng particle, hindi nung wave. Okay, kailangan yung ma-differentiate niyo. So this describes yung motion ng red dots in other words. Ngayon, kung isasama natin yung, kung hindi na 0 yung x, okay, ano na ang mangyayari sa kanya ngayon? A cosine, okay, kx minus omega t. Okay, nalala nyo ba kung ano yung k? Hindi. Hindi yan spring constant. Okay, yun lang. Naintindihan ko yung confusion, pero ibang-iba yan sa spring constant. Okay, ang tawag natin dito ay wave number. Medyo weird na, no? Pero letter kasi siya, pero tawag natin ay wave number. Ang equation na to is equal sa 2 pi over lambda. Okay? Ang wave number, kung i-compare nyo sa angular frequency, it's 2 pi times f. Okay, so if you multiply or 2 pi over yung period, okay, over yung period. So if you divide 2 pi by t, you get the wave, you get the frequency. Okay, and if you divide 2 pi by lambda, you get the wave number. Okay, ngayon yung frequency, yun yung nagde-define ng sound. Okay, so for example, pag sinabi yung 400 Hz, it corresponds to note na A. So yung 400 Hz na frequency, yan ay yung note na A. Okay? So, ibig sabihin, you can convert time into frequency. Okay? Ngayon, yung space sa physics, pwede nyo rin i-convert yung space into spatial frequency. Ang tawag dun sa spatial frequency na yan ay yung wave number. Okay? Naintindihan niyo? Naintindihan niyo? So yung nakikita nyo na compression at saka rarefaction is sort of or describes yung tinatawag na wave number. Okay? Pero yun ay yung in real space. Okay? Hindi na ako gano'ng magdi-discuss doon kasi yan lang muna sasabihin ko about the wave number. Okay? Pero later on, para doon sa mga physics majors, makikita nyo na mas marami pang complex na nangyayari dyan sa wave number na yan. Okay? So, ito yung equation na ginagamit natin to describe yung motion nitong red na dot o yung motion ng medium. Okay, as a wave passes through the medium. Okay, ngayon may de-define pa tayo ng quantity which is yung tinatawag na tawag dito. Okay.
Burahin ko lang ito sandali kasi crowded na eh. So, y is equal to a cosine kx minus omega t. Okay? Ito yung amplitude, wave number, frequency. Okay, ngayon, habang nagtatravel yung wave, itong argument ng cosine is a constant. Okay, and if we take the derivative nung x, tawag pala dito is a phase. Okay, tawag dito is phase. Okay, if we take the derivative of the phase with respect to time, okay, ang makukuha natin ay omega over k at equal lang yan sa velocity. Okay? Pero ibang velocity to. Okay, this is called the phase velocity. Okay? Ano yung phase velocity ngayon? Well, this describes, tignan nyo, it's a derivative of x with respect to t. Ano ba yung x-axis? Yung x-axis ay yung nagde-describe nung motion nung wave, hindi yung motion ng particle. Intindihan niyo? So, itong phase velocity na to is the same as the wave velocity. Okay? Sunod. Ano ngayon yung velocity ng particle na umaakyat at bumababa? Well, yung displacement is described by this equation. So, paano nyo makukuha yung velocity, okay, nung particle? Kung alam niyo yung displacement, equation that describes the displacement of the particle. Derivative ng y with respect to time. Ano sagot dyan? With respect to time lang, ha? So, ibig sabihin, negative omega a sine. So, magiging positive na to. Tama? Sine kx minus omega t. Okay? So, ito ngayon yung velocity ng particle. Okay? Iba yan sa wave velocity. Okay? At iba yan sa phase velocity. Siyempre, tuloy-tuloy na natin. Kunin natin yung second derivative nito. Pag kinuha natin yung second derivative niya, anong malalabas? Negative omega squared a cosine kx minus omega t, which is nothing but yung acceleration ng particle, okay, or equal lang to sa negative y, omega squared y. Kasi itong buong quantity na to ay yung displacement na y. Right? Nasunod? Okay? Okay? So, nakita natin na pag kinuha natin, dapat pala yun ay partial derivative ng y with respect to time. Kasi yung y is a function of both x and t. Okay, ito ay equal sa negative omega squared y of x and t. Ngayon, pag kinuha natin yung derivative ng y with respect to x, anong lalabas? Ayan, nasa notes niyo yung equation, di ba? Anong lalabas? Ang coefficient ng x ay k. So kung dalawang beses niyo kukunin yung derivative, so magkakaroon kayo ng k squared. Okay? Pero dahil pag kinukuha niyo yung derivative ng cosine, nagiging negative siya, magkakaroon dito ng negative sign. Right? At ang lalabas dito ay cosine kx minus omega t. Pero this is nothing but y. So equal lang to sa negative k squared over k squared times y. Okay? Ngayon, pwede kong i-combine itong dalawang equation na ito. Okay, equal to sa partial derivative, second derivative ng
x. Tapos anong lalagay ko rito? Ay, bakit x to? Y dapat ito. Y. Anong lalagay ko dito? So, k squared over omega squared. Tama? Tama? Or equal to sa 1 over v squared kasi sinabi natin kanina na ang omega ay equal sa... Sinabi ba natin kanina to? Yes, okay. Right? Ngayon, ang tawag natin dito is the wave equation. Okay, it's a second order partial differential equation. Some cases, madali yang isolve. Simple harmonic motion, madali yang isolve. Okay, pero sa ibang types ng motion, mahirap siyang isolve. Okay? Pag itong V na ito ay pinilitan natin ng C, which is yung speed ng light, this becomes the wave equation for light. Okay? So yun yung i-discuss natin after ng first exam. Questions? Questions? Wala. Ano, madali lang, di ba? Wala. Break muna. Break, mga 10 minutes. Okay, sige.